Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin ang Panginoon. Napansin niyo po ba yung future grammar natin kanina? Nakatawa po. Hindi po pumayag si Sean Bren na hindi makasama dito sa sa praise and worship. Talagang humabol siya. Kaya po sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, tumulad tayo sa isang kasi yung bata walang pakialam talaga. Gagawin niya kung ano yung naiisip niya, gusto niyang gawin. Ngayon, kung yung ganung ugali ay mapupunta sa atin bilang pagpupuri natin, pagpapasalamat, pagsamba, pananampalataya natin sa Panginoon na hindi tayo kayang pigilan ng sino man. Gagawin natin sa Diyos kung ano yung pinapaniwalaan natin nararapat para sa Diyos sa pagsamba, pagpupuri. Pag tumulad tayo sa kagaya ng pag-uugali ng isang bata, siguradong malulugod sa atin ng ating Diyos. Okay? Yung hindi tayo napipigilan ng katabi o ng sirkumstansya o ng kalagayan natin hindi tayo kayang pigilan because we know the truth. Alam natin, sabi ng awitin ng special number, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Ano yan susunod? Tapat, kailanman. Tandaan natin yung hari ng mga hari ay tapat, kailanman. Sabi ng awitin natin, behold, our God is sitting on His throne. And that throne is above all powers, above all other thrones na alam natin, pinaghaharian ng mga tao, ng mga principalities. That throne is above everything. That throne is powerful and in control of everything, on top of everything. Yan yung trono na yun. Kaya ini-encourage tayo, ina-admonish tayo ng Lord. Mamangha ka, be amazed. Behold, that's your God. Yun yung Diyos mo. Siya'y nakaupo sa kanyang trono at hindi siya nakakalimot na umupo at i-exercise ang kanyang authority at kapangyarihan sa kanyang trono. Hindi siya umaalis mo. Hindi niya binibigay yung glory na yon sa iba. Okay? Anong kinalaman nun sa atin? If we really understand that our God is the King of Kings and Lord of Lords, and He is seated on His throne, tandaan mo, ang nakaupo doon, kapatid, listen, para sa iyo to, para magkaroon ka ng kumpiyansa, para magkaroon tayo ng tatag. Ang Diyos na nakaupo doon sa trono, pinaka-powerful na trono, walang nakahigit na trono. Ang Diyos na nakaupo doon, kapatid, ay Ama mo. Kaya lang parang yung truth ba? Yung truth, pag hindi natin minimeditate yung truth, hindi nag-work sa atin. Hindi nakakapagtrabaho sa atin yung katotohanan. Pag kinakapos tayo ng meditation, ng pangunawa, pagkaunawa, sa mga katotohanan pinagpipilitan, sa mga katotohanan ikinupulit sa atin ng Panginoon. Because in this life, you needed very badly that confidence and truth and peace. Kailangan mo yun para magtagumpay ka sa buhay mo. Kung wala nung kumpiyansa na yan, kung wala nung mga katotohanan na yan, mga kapatid, this planet Earth, this life, ay napakahirap ipamuhay sa totoo lang. Napakaraming temptasyon, napakaraming problema, dumadalo yung
pagnanais ng sanlibutan, na kung saan kontra yung Espiritu na binigay sa iyo ng Lord. Napakahirap mamuhay sa sanlibutan. Kung kinakapos ka ng kaunawaan, ng karunungan, patungkol sa kung sino siya, at kung sino ka para sa Kanya. Okay? So, we are being admonished. Behold, our God. Our God is seated on His throne, above all powers, above all rulers. And that God who is seated on top of everything is your Father. Ama mo siya. So, anong ibig sabihin nun? Sa lahat ng circumstances mo, kapatid. Hanggang nakaupo ang ama mo sa kanyang trono, anuman ang circumstansya mo sa buhay, kapatid. Hanggang siya ang nakaupo at hindi siya aalis doon kailan pa man, for all eternity, hindi siya aalis sa trono na yun, hindi siya mapapalitan mo. Anuman ang circumstansya ng buhay mo, kapatid. Pumanatag ka. Mahirap. For some of us, mahirap. Pero, kapatid, pumanatag ka. Ano man ang sitwasyon mo, pumanatag ka. Because your God, your Father, is seated on His throne of control and authority. At gagawin niya ang nararapat. Magtiwala ka lang sa Kanya. Okay? So, we are here now. Pagpapatuloy po tayo mga kapatid sa ikasampung session ng story po ni Joseph. God's redemptive plan. The story of Joseph, part 10. Malapit na tayo dun sa conclusion ng lahat. But this Sunday is the climax of the story. Okay? Ito na yung pinaka-climax ng istorya. A promise fulfilled. Okay? Kaya, kapatid, tandaan mo, ang Diyos mo na nakaupo sa trono, ang siyang nangako sa iyo. Ang Ama mo na nakaupo sa trono, ang nagsalita para sa iyo. At ang lahat ng inusal ng kanyang bibig na makikita mo dito, kapatid, kung iyong minemeditate, ang lahat ng inusal ng kanyang bibig para sa iyo, kapatid, walang ibang magiging resulta yun, kundi ang katuparan. Okay? Isn't that a very good news for us? Dapat tayo, mga kapatid, kung nakahanda talaga tayong pumitas ng mga napakaganda, napakaiinom na bunga, hinog na nasa ating harapan, you know the gladness of your heart, spirit, na binigay sa'yo ng Lord. Talagang nag-uumapaw ang joy. Kapatid. Pag nandyan at binibigay sa'yo ng Lord ang katotohanan, at ang katotohanan na binibigay sa'yo ng Lord ay nagtatrabaho sa iyong pagkatao. Okay? A promise fulfilled. Tandaan mo, pag ang Diyos ang nangako, walang ibang magiging dulo yung pangako na yan, kundi ang katuparan. Tutuparin niya. Okay? Nagkakatanong lang sa atin kung paano tayo naghihintay sa katuparan ng mga pangako niya. Listen very carefully. Some of us are excited. But some of us, maybe many of us, habang hinihintay natin yung katuparan ng pangako ng Diyos, ay nagugulumihanan, nalulungkot, parang kinakapos ng pag-asa. Kasi nakakalimutan nating patuloy na pumitas ng mga katotohanan ng inihanda sa atin ng Panginoon. And that's why our confidence, our peace, is not growing. Hindi lumalago. But, tandaan natin ang katotohanan. Gaya ng tutunghayan natin sa climax ng istorya ni Joseph. Walang pinangako ang Diyos na hindi nagresulta sa katuparan. Lahat ng pangako niya ay matutupad. Gaya ng mga nauna nating pinag-aralan. Okay. So we will read
uh, Genesis chapter 45. Okay, so the long wait is over now. Ilang taong naghintay si Joseph? 22 years. So this promise of God to Joseph, para makarating siya sa prominence, mga kapatid, ay tumakbo ito, yung pangako na ito. Since na pinangakuan niya si Joseph nung 17 years old si Joseph. Tumakbo ang istorya ng 22 years. So that promise is 22 years in the making. Pero gusto nating makita dito, mga kapatid, na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Once na pinangako niya, tutuparin niya. Yun ang magiging resulta na, yun ang magiging dulo. Hindi magkakaroon ng dulo na hindi mangyayari ang sinabi ng Lord. Mangyayari at mangyayari. So the long wait is over. Since na pinangakuan si Joseph. God has proven Himself faithful and true. Tapat siya at makatotohanan. The story, authored and written by God, now will reach its climax. Kikita-kita na sila. Sa hinaba-haba ng panahon. It has been hard. It has been long. 22 years in the making. But it was skillfully and masterfully planned and executed by God for a very dramatic, satisfying result. Sana ina-anticipate mo rin yun sa buhay mo. Kahit na nagdaranas ka ng mga hirap, pasakit, problema, pagkakasakit, o anuman. But then yung pananaw mo, yung focus, yung punteriya, nakatingin dun sa dulo. Gano'n man katagal. Hindi mo man ma-achieve sa lupang ito, sa buhay na ito, of which your life will only last for, sagad na natin, 100 years. Maybe hindi mo madalo dito, pero yung dulo mo, the life that you will live for all eternity, yun ang pinag-uusapan natin. At doon, ibinubuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang effort para ipaunawa sa iyo yung kapupuntahan ng buhay after this life. Okay? He skillfully and masterfully planned and executed the life of Joseph for a very dramatic and satisfying result or conclusion. Joseph now, after seeing and proving the change na nakikita niya sa buhay ng kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng very courageous and compelling words ng kanyang kuya. Sino yun? Sino yung kuya niya na yun? Na nagsalita, naglakas ng loob, na magpaliwanag. Sino yun? Si Judah, yung pinag-aralan natin ng linggo. Through the courageous and compelling words of Judah, when he plead their case, nung marinig ni Joseph yon, he could no longer control himself. Nung napapansunan niya, ito na pala yung mga kapatid ko ngayon. After so many years, yung mga kuya ko na napastangan at masasamang kuya, ito na pala yung mga kuya ko ngayon. Ito na pala si Kuya Judah. Dati, pinapatay niya ako. Dati, pinagbibili niya ako. Ngayon, inihahalang niya ang kanyang sarili para sa kapatid kong si Benjamin. Nagbago na siya. Nagbago na sila. Habang nakikita niyang umiiyak ang kanyang kuya, para ipaliwanag ang kanilang kalalagayan, hindi na makontrol ni Joseph ang kanyang sarili. Could no longer control himself. He lashed out. He cried out. And then Joseph made himself
known to his brothers. Ito na yung pagkakataon. Okay, so we will read Genesis chapter 45 and then we will continue exposing the truths na makikita po natin dito. Genesis chapter 45. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants. And he cried out, have everyone leave my presence. Hindi na niya kaya. Ayaw naman niya umiyak sa harapan ng mga Egyptians. Hindi maintindihan ng mga Egyptians kung ano nangyayari. So, have everyone leave my presence. Umalis muna kayo sa harapan ko. Sabi ni Joseph sa mga attendant niya, sa mga steward niyang Egyptians. So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly, nagngangak-ngak talaga si Joseph. Umiyak talaga siya ng matindi. Ito siguro yung iyak niya na magkakasama na lahat. Remember, hindi umiyak si Joseph dahil galit na galit siya, na ginawan siya ng masama. Alam na ni Joseph. But this is the mixed emotion of Joseph. Sa lahat-lahat na. Nakita niyang nagbago na, nakita niyang preparado na, naalala niya yung dati. Umiyak siya ng matindi. He wept so loudly that the Egyptians heard him. And Pharaoh's household heard about it. Okay, pag sinabing heard about it, hindi narinig mismo. Narinig lang nung Pharaoh's household, yung mga sinasabi, nung mga nakarinig. Okay? Heard about it. Joseph said to his brother, I am Joseph! Is my father still living? But his brothers were not able to answer him. Nagulantang yung kanyang mga kapatid. Ha? Parang gano'n. Joseph. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. So when Joseph heard the sincerity of his brother Judah pleading for their case, Joseph's heart broke down and could no longer control himself. His brothers were changed by time, 22 years. And Joseph knew that it was the perfect time to make himself known to his brothers, make himself known to them. And Joseph cried aloud and revealed his true identity to his brothers. I am Joseph. Is my father still living? No one answered. Walang makasagot. Everyone was confused. Nanglalaki ang mga bakit nangyari? Kasi nakahanda na silang papatayin na sila o gagawin silang i-enslave na sila. Lahat sila. Wala na silang takas. Alam na nila yun. Nagbabaka sakali na lang si Judah na baka makinig itong makapangyarihang tao sa isang pinakamakapangyarihang kingdom sa panahon nila. Yun na yung damdamin nila. Ala na. Tapos na tayo. Magte-take chance lang tayo. Magpapaliwanag si Kuya Judah. Pero yun na. And then, mga kapatid, a twist of scenario all of a sudden came. They were terrified at the presence of this powerful man from a powerful kingdom of Egypt. And now, this man, the powerful man, just told them, sinabi sa kanila, yung kinatatakutan nila, biglang sinabi sa kanila, I am Joseph! Ako yung kapatid nyo! Ako yung kapatid nyo, binenta nyo! Para maging alipin dito sa Egypto. Walang makakibok. And then, verses 4 to 8. Then Joseph said to his brothers, come close to me. Magsilapit kayo. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be distressed
and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will not be plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household and ruler of all Egypt. Mga nakatulala sila, Joseph again broke the silence. Siya na naman nagsalita. Come close to me, brothers. Come close to me. I am Joseph, your brother, the one you sold into Egypt. Joseph had to remind them. Kasi tatanungin natin, bakit? Ayos na pala eh. Bakit i-remind mo pa na naman, Joseph? Ako yung kapatid nyo. Nabinenta nyo dito sa Egypt para maging alipid. So Joseph had to remind them, listen very carefully. Dahil papasok tayo sa subject ng salvation. Kailangan ganito yung pananaw natin sa salvation, sa redemption na binibigay o na binigay sa atin ng Panginoon. Joseph had to remind them the weight of their sin first, so that the proper reception, the proper appreciation of God's grace and mercy be established within them. You see that salvation, mga kapatid, always preceded by understanding and admitting our own sinfulness. Okay? We cannot appreciate the gift of salvation without understanding first our unworthiness to receive it. Okay? Nag-gets niyo mga kapatid? Nagiging makatotohanan lang ang pagtanggap mo ng grace of God, ng kanyang mercy, ng kanyang salvation, mga kapatid, kung mauunang mangyari sa isip mo na, alam mo, yung regalong tinanggap ko, yung grace na tinanggap ko, yung salvation tinanggap ko, alam kong hindi ako karapat-dapat dito. Okay? Yun ang mangyayari kasi sa mga kapatid niya. Ni Joseph. Ganun bang nakikita mo, kapatid? You cannot appreciate the gift of salvation, ulitin ko lang, without understanding your unworthiness to receive it first. Kailangan mo mauna yun. Kailangan ma-remind ka muna. Sino ka? Gaano katindi ang kasalanan mo? Gaano ka hindi karapat-dapat na tumanggap ng kaligtasan o deliverance na ibibigay sa iyo ng Panginoon? Sinabi ni Joseph, ni-remind muna sila, eto kayo dati, binenta niyo ako. Ganon ka grabe ang ginawa niyo. Bago niya in-launch, bago niya isinulong yung dakilang plano ng Lord, bakit nangyari ang kanilang, listen very carefully, bago nangyari yung kanilang kaligtasan o deliverance. Okay? Joseph had to remind them before saying this. Now, do not be distressed. Alam ko, nagkasala kayo. Malinaw sa akin yung mga kuya. Malinaw sa akin yung mga ginawa nyo. But do not be distressed and do not be angry with yourselves. Sa kanya pinakita yung big picture.
Okay? Pinaunawa niya yung detalye bago niya pinakita yung big picture. Do not be distressed and do not be angry with yourselves because it was to save lives that God sent me ahead of you. So, nagbigay ng conclusion si Joseph. So, it was not you. Hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Although, pag titignan natin ang istorya, sino nagdala talaga? Yung mga kapatid, binenta nga siya. Pero ito na yung big picture, pinapakita na ni Joseph. So, it was not you who sent me here, but God, the one who is in control, the one who sits on the throne, and is sovereign. It was not you who sent me, but God. Why? Bakit tinrabaho ng Lord yon? To preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Alam natin yung mga istorya na ito, mga kapatid. Ito'y typified. This story is a type of the real thing that will happen. Yung kaligtasan o deliverance na ating mga kaluluwa. Pero pinapaliwanag muna ng Diyos sa mahabang panahon sa mga buhay ng mga nauna sa atin para malabis nating madakot. Ano ba talaga ang plano ng nakaligtasan ng Diyos? Okay? So it was to save lives, sabi ni Joseph. Hinahanda tayo ng Diyos for a great deliverance. Bakit? May kapahamakang darating. Anong kapahamakang darating? 7 years of famine. Sabi ni Joseph, actually, 2 taon nang lumipas, pero meron pa tayong kakaharapin na 5 taon. Yan yung ililigtas tayo ng Diyos doon sa disaster na mangyayari. Okay? So Joseph's brothers understood now that everything happened according to the redemptive, sovereign plan of God. At sana nakikita natin yan. Dahil ang enjoyment, mga kapatid, ng isang hinirang, ng isang elect, ang enjoyment, mga kapatid, pagka pinapakita sa iyo ng Lord na ang mga bagay-bagay, mga kapatid, ay ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At doon sa movement na yon, doon sa pagtatagumpay ng gawain na pinlano ng Lord, ay nakikita mo ang sarili mo. You are one of that pieces ginagamit ng Lord para mapuntahan o mangyari kung ano ang kanyang nilayon noon pa man. Okay? Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang hinirang ng Diyos. But the process, nung naintindihan na ng mga kapatid ni Joseph, ganun pala. Even our kayabangan o ating mga ginawang pagkakamali, even that, ay ginamit ng Lord, ipinaloob doon sa kanyang grand plan para mangyari kung ano yung gusto niyang mangyari sa future. But, tignan mo naging resulta sa kanila. Okay? But the process na ginawa ng Lord molded them. Not only Joseph, but his brothers. Remember, although pinag-aaralan natin dito the story of Joseph, but listen very carefully. This is not about Joseph. This is not about Jacob, Isaac, Abraham. It's all about God and His plan of redemption. Hanggang makarating sa atin, mga kapatid, ang kapaliwanagan. Kaya makikita mo maraming karakter sa Biblia. Ginagamit ng Diyos sa mga istorya
para makarating sa atin ang kaunawaan. At pag naunawaan natin, sumabog ang ating papuri at pagsamba sa Lord at mawala yung kayabangan natin sa ating puso at isipan. At tunay ngang ma-realize natin, it's all about God. It's not about Joseph. It's not about Judah. It's not about his brothers. It's about God. Meron siyang gustong ipaliwanag. The process molded the brothers of Joseph to be humble. Okay? Kung makita na nila. Humble and grateful for what God has done for them. So, we can see the motive of God's redemptive plan here in this story. Makikita natin. Paulit-ulit na ginagawa ng Lord. Iba't ibang klase ng istorya, iba't ibang klase ng senaryo, pero makita mo yung motive. Kung paano pinapaliwanag ng Panginoon yung kanyang redemptive plan, iisa. And here in this story, we can see the motive of God's redemptive plan. God's grace and mercy, listen, are clearly understood and appreciated in view of men's wickedness. Doon kasi naghihiwalay ang Diyos at ang fallen na kalagayan ng tao. Etong Diyos, holy, righteous, just. Etong tao, fallen, sinful, wicked. Hindi sila magka-frequency. Okay? Hindi mangyayari na magkaroon sila ng fellowship dahil hindi sila magka-frequency. Hindi makakarating ang tao papunta sa Diyos. Sobrang bagsak siya. So this is the redemptive plan of God. Okay, para maipaliwanag at makita natin mabuti, very clearly, para ma-appreciate natin mga kapatid, yun ang kalagayan natin. But God decided to reach us out and bring us to His presence as if karapat-dapat, as if we are not worthy, as if karapat-dapat tayong itabi sa kanyang harapan. We are seated with Christ in the heavenly throne. Nabasa niyo ba yun? We are seated with Him at the throne of authority. God's grace and mercy are clearly understood and appreciated in view of men's wickedness. Sa inyong pagbabasa, sa inyong meditation, para makita niyong malinaw yung mga kapatid. Later on, basahin niyo Romans chapter 4, 5, 6, 7, and 8. Okay? Romans chapter 4, 5, 6, 7, and 8. Para pang sarili niyong consumption ng katotohanan. Mga kapatid. Huwag ngayon, mahabang aralin, kung gusto niyo lang makita yung kung paano ginawa ng Lord yon na kinumpres ni Apostol Pablo sa kanyang mga paliwanag. So, again, think about this. Anong nangyari sa kanyang mga kapatid? Tanungin mong yung sarili doon sa istorya na nangyari sa kanyang mga kapatid. Ano ang ginawa ng kanyang mga kapatid, according to the story, ano ang ginawa ng kanyang mga kapatid para maging karapat-dapat silang tamasahin ang buhay na ino-offer ni Joseph ng Egypt at ni Pharaoh? Anong ginawa ng mga kapatid? May ginawa pa silang mabuti, yung mga kapatid ni Joseph, para maging karapat-dapat silang tamasahin yung deliverance at yung magandang buhay na naghihintay sa kanila sa Goshen, sa Egypt. Pag binasa niyo yung istorya, may ginawa pa silang matino, mainam? Wala. Okay? So pinag-aaralan natin dito yung redemptive plan ng Lord. Para makita natin malinaw, hindi ito patungkol sa iyo. Hindi ito patungkol sa ginawa mo. No. May kanto tayo dati dun eh.
Not because of, not because of, not because of what I've done, but because of who you are. Not because of who I am, but because of what you've done. Ang kinakanta natin dati sa Casting Crown ano yan? Who am I? Sino ba ako? Who am I? Diba, ang buhay ba na ito patungkol sa akin? No? Patungkol sa Diyos. Nangyayari sa iyo mga bagay-bagay na maiinam, kapatid. Kailangan mong maunawang mabuti nangyayari sa iyo dahil noon pa man, hinirang ka ng Diyos. Nakasulat ba yan, Pastor? Nakasulat yun. Sinabi natin dito, ilang verses. Maraming verses, pinag-aaralan natin every Thursday. Ang ibig sabihin ng hinirang o sa English ay elected, election. Okay. So, anong ginawa ng mga kapatid niya para ma-deserve nila, maging worthy sila, natamasahin ang kasagalaang naghihintay sa kanila sa Egypt? Wala. Wala sila. Totally walang ginawa. Manapa, ginawa nila ng masama si Joseph. Nakikita mo ba yung sarili mo? Nakikita ba natin ang sarili natin, mga kapatid? Now, verse 9. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. Nababalik na niya mga kapatid niya para ako yan, tawag na yung tawag na? Kuhanin si Israel o si Jacob. You shall live in the region of Goshen and be near me. You, your children, your grandchildren, your flocks and herds, and all you have. I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I, Joseph, who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt, and about everything you have seen, and bring my father down here quickly. Pag mapapansin niyo, pag sinabing, galing ka ng Canaan, sabi doon, go down to Egypt. Pag galing ka ng Egypt, go up to Canaan. Bakit up and down? Sa topography po kasi, mas mataas talaga yung lugar ng Canaan sa Egypt. Ang Canaan po is approximately 500 meters above sea level. And then yung Egypt naman is 300 meters above sea level. So may difference po na 200 meters. Kaya, go down to Egypt, go up to Canaan, pag nababasa nyo. Okay, you can see. Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept. And Benjamin embraced him, weeping. And he kissed all his brothers and wept over them. Wala na yung galit, wala na yung pagtatampo, naiintindihan mabuti ni Joseph, at naunawaan na rin mabuti ng kanyang mga kapatid. Meron na silang kaligayahan sa pagsasama-sama ngayon. When the news reached Pharaoh's palace, and Joseph's brothers had come, Pharaoh and all his officials were pleased. Pharaoh said to Joseph, tell your brothers, do this, load your animals and return to the land of Canaan, and bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you can enjoy the fat of the land. You are also directed to tell them, do this, take some carts to Egypt for your children and your wives, and get your father and come. Never mind about your belongings, because the best of all Egypt will be yours. So the sons of Israel did this. Joseph gave them carts, as Pharaoh had commanded, and he also gave them provisions for their journey.
To each of them, he gave new clothing. But to Benjamin, he gave 300 shekels of silver and 5 sets of clothes. Okay, dahil kapatid niya ang buo si Benjamin. Favorite. And this is what he sent to his father. Ito yung pinadala niya sa kanyang ama. 10 donkeys loaded with the best things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain and bread and other provisions for his journey. Then he sent his brothers away. As they were leaving, he said to them, Don't quarrel on the way. Parang ano na lang to, parang pabiro na lang yan. Parang pabiro na lang yan dahil sa dating na data. Okay, mag-away-away habang papawi kayo So they went up of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. They told him, nung makita na silang mag-aama, nakauwi na, ang bungad nila, Joseph is still alive! Okay? Mamaya, titingnan natin bakit naniwala si Jacob. Pero ang bungad nila, Joseph is still alive! Remember, nung unang pumunta sila ng Egypt, nung umuwi sila, ano lang ang dala nila? Ano lang ang nanggaling? Nung unang balik nila, anong unang bili nila ng grain sa Egypt? Bumalik sila. Ano lang ang dala nila? Ilang salop lang ng grains. Okay? Halatang halata, bumili lang sila doon sa Egypt. Na kung ano lang yung inaalaw ng Egypt na mabili nila. Yun yung unang balik nila. Kaya dinitali dito kung ano yung dala nila sa susunod na pagbabalik nila sa homeland nila, sa Canaan. They told him, Joseph is still alive. In fact, he is the ruler of all Egypt. Ito naman si Jacob. Ha? Ha? Alam niya, patay na. Tanggap na niya. Patay na si Joseph. Okay? So, nagugulantang siya. In fact, he is the ruler of all Egypt. Jacob was stunned. He did not believe them the first time. Nung sinabi nila, Joseph is still alive. He is the ruler of all Egypt. Wala siyang masabi. He did not believe them. Yung unang pagkasabi. But when they told him everything Joseph had said to them, and when Jacob saw the carts, yung mga gifts, Joseph had sent to carry him back, the spirit of their father Jacob revived. And Israel said, Jacob said, I'm convinced my son Joseph is still alive. I will go and see him before I die. Anong nagpakumbinsi kay Jacob? Yung impossibility, yung unbelievable and unimaginable loads of gifts na dala-dala ng kanyang mga kapatid pabalik sa kanila. Iyon yung nagpa-convince kay Jacob. Hindi yung mga salita lang nila, kundi kung ano yung ibinigay ng powerful man from Egypt. Okay? Anong kinalaman no? Mga kapatid. So it's time to be reunited. To a longing father. Imagine, tanggap na ni Jacob, patay na si Joseph. For 22 years, yun na yung nasa isip na, patay na si Joseph. Joseph and Pharaoh agreed to bring down to Egypt Joseph's entire family. Pinayagan ng Paraon. A very joyful and grandiose reunion awaits Joseph's family after suffering from years of heartaches and tears of loneliness and grief. So Joseph had to convince his father. Kasi alam niya, hindi maniniwala kung sali-salita lang. Joseph had to convince his father. Remember that Joseph is, shall we say, although second in command, pero sa panahon na yon, he is the powerful man of Egypt.
Dahil binigay sa kanya ng Pharaoh yung signet ring. Kung ano sabihin ni Joseph na hindi naman masama para sa Pharaoh, yun ang makapangyayari. So, kumbaga, ang nangyayari, nagpapahinga lang yung Pharaoh, pero ang talagang naghahari, ang salitang umiiral ay hindi yung salita ng Pharaoh, kundi ni Joseph. Okay? So Joseph had to convince his father that he is still alive. So Joseph and Pharaoh agreed and loaded his brothers' journey back to Canaan with unimaginable, unbelievable provisions, gifts, more than enough to persuade his father, Jacob, that he is still alive. Noong unang pagbabalik ng kanyang mga kapatid galing Egypt, meron lang silang mga dalang at least 3 buwan na grain. Naubos na yon. Sa pangalawang pagbabalik nila, meron silang dalang hindi nila kayang unawain. Bakit pinagkaloob sa kanila? By that, nakumbinsi na ang kanilang amang si Jacob. So our God also, tandaan natin, paano tayo kinukumbinsi ng Lord? Because the story of Joseph is a type of what God has done to us sa mga huling araw, sa panahon natin. Okay? Our God, if He is willing, hindi niya ginagawa parati, but our God, if He is willing, can move heaven and earth, do unimaginable things, do unbelievable things through His acts of providence, through His acts of miracles, just to convince you that He is alive and He is powerful and that you can trust His word. Okay? Alam ng Diyos, hindi tayo madaling kumbinsi because of our fallen nature. Alam niya, hindi tayo mabilis kumbinsi. But our God, through His grace and mercy, kagaya ng ginawa ni Joseph sa kanyang ama, kailangan niyang ipakita sa kanyang ama o bigyan ang kanyang ama ng mga bagay na hindi niya kayang imagine para makumbinsi ang ama na si Joseph nga ay buhay at makapangyarihan na nakaupo doon sa makapangyarihang kingdom ng Egypt. Okay? Ganon din ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon, kapatid. He is doing unimaginable things. And in fact, He has done it 2,000 years ago. He has gifted us with His only life. Unimaginable. Sino dito ang gustong tumayo at sabihin, sagot ko na ang Truth and Life Christian Church. Iaalay ko na ang buhay na ito at ipapako sa krus para sa Truth and Life Christian Church. Sino dito ang tatayo ng gano'n? Iaalay at isasakripisyo ang kanyang buhay para sa mga kapatid. Sabi ng Bible, maybe may gumawa para sa isang kaibigan. Pero ang ating Diyos, mga kapatid, ginawa niya yon hindi sa kaibigan. Christ died for us while we were yet sinners. Nung tayo'y makasalanan pa at lumalaban sa Kanya, ginigera natin siya, pinapatay natin siya. But He died for us. Unimaginable, unbelievable. Ginagawa ng Diyos ang mga bagay na parang out of this world,
Hindi natin kayang imaginein, parang kontra sa norm, sa normal na nangyayari, kapatid, para pukawin ang iyong atensyon, para papaniwalain ka, na nandiyan ang Diyos, nakaupo sa kanyang trono, very powerful, naghihintay siyang unawain, tanggapin, kilalin mo siya. Okay? Ganun na nangyari kay Jacob. Hindi siya kayang maniwala, sa sabi-sabi lang, naniwala siya because of that great provision na binigay sa kanya ng Panginoon. But, sa Diyos mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat ng tao nakukumbinsi sa unimaginable and unbelievable gift na binigay sa atin ng ating Diyos. Hindi lahat ng tao nakukumbinsi. Hindi lahat ng tao naniniwala. But blessed are you. Kung nakaupo ka ngayon, blessed are you if you are persuaded, if you are convinced that God, our Lord Jesus Christ, has done something unimaginable, unbelievable. Blessed are you if you are so convinced. When you see yourself, makita mo ang iyong sarili, you're so unworthy. Kagaya ng mga kapatid ni Joseph, ang ginawa nila kay Joseph ay pinatay siya. Ang ginawa nila kay Joseph ay binenta siya. But eto si Joseph ngayon, hindi nagagalit sa kanila. Sinasabi sa kanila na ililigtas niya sila na gumawa ng masama sa kanya. Do you see yourself like the brothers of Joseph, mga kapatid? You are so unworthy. Hindi karapat-dapat. In fact, gumagawa ka ng labag, gumagawa ka ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa buhay mo. And yet, He is your God, convincing you, giving you gifts, persuading you that He is alive and He is there in His throne to bless you, His or you. Gusto ko niyang dalhin sa isang deliverance, sa isang kaligtasan na nilayo niya, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil yon ang ginusto niya na mangyari sa iyo. Kagaya ng tatamasahin ng mga kapatid ni Joseph sa pagpapatuloy ng kwento. What our God has done to us, what our God, Joseph, not our God, what Joseph has done to his brothers, mga kapatid, is unbelievable and unimaginable. But, ito'y ginamit ng ating Diyos, mga kapatid, para ipaliwanag sa atin na gano'n niya tayo iniligtas. You are so unworthy, pero merong nakalaang magandang kinabukasan para sa iyo. So the promise of God has been fulfilled in the life of Joseph, not because of his brothers' extraordinary life or extraordinary attitude, making them worthy sa kung ano man yung kakaharapin o sa kung ano man yung tatamasahin ng ginhawa. No. The promise of God was fulfilled in the life of Joseph, not because of his brother's obedience, but because of God's faithfulness according to His words and His promises. So ano po ang ating take home? Yan. The promise of God. The promises of God. If you will imagine that. Unbelievable, but you must have faith. Unimaginable, but you must be convinced. No matter how hard and impossible,
God's promise, remember, has no other end but fulfillment. Walang ibang kakapuntahan yan, kundi gaganapin niya kung anong kanyang sinabi. Every promise of God will be fulfilled, and it will not depend on man's decision and actions, but solely on God's faithfulness to His word. My dear brethren, with this in mind, kung yan ang tumatakbo sa isipan niyo mga kapatid, magiging iba yung view niyo about worship, about God, about yourself. Makikita niyo mga kapatid, napaka-blessed mo, napaka-palad mo kapatid, na isa ka sa nilayon ng Diyos na hirangin. Hindi pa man nangyayari, hindi pa man nalilika ang sang-universo, ang sang-daigdigan. Napakapalad mo. Kung tapunan ka ng Diyos ng ganitong klaseng biyaya, natatamasahin mo, hindi dahil kung sino ka, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil maganda ka, hindi dahil sa kung ano mga bagay sa iyo, but because God chose you and elected you to be redeemed and be with Him for all eternity. Kapatid, sumabog nawa ang ating pagpupuri at pasasalamat sa Diyos habang tinatamasan natin ang kabutihan ng Kanyang mga pagpapala. Pasalamatan po natin, papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, tunay pong kami po'y namamangha, bagamat hindi lahat ay kayang arukin ang aming unawa. Lord, You have given us Your Spirit to somehow understand the things that our finite mind cannot comprehend, Lord God. Hindi kayang unawain ang aming isipan. But You have given us the Holy Spirit to make counsel, to teach us in all things that we needed, Lord God. Para maintindihan ka namin, maunawaan ka namin, at pag naunawaan ka namin, sumigla kami, magkaroon kami ng kapayapaan, at lumigaya kami sa buhay na temporal na tinatahak po namin sa mundong ito. Ama, salamat po sa buhay ni Joseph, sa buhay ng kanyang mga kapatid, sa redemptive plan na ginawa mo, na in-execute mo, upang sa pamamagitan nila, Panginoon, ay matutunan namin ang kadakilaan ng iyo pong biyaya, ng iyo pong grasya na inilaan mo po sa amin. At trinabaho ng napakahabang taon. Ang dulo ay ang pagbibigay mo ng iyo pong pagsasakripisyo mo ng iyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoon na si Jesucristo. Lord, continue to bless us with Your words. Continue to teach us. Pasabugin mo ang pagkaunawa na magdudulot sa amin ng lubusang kaligayahan. Na magsasabi na kami nakatungtong na sa pinangako mong kapahingahan, sa pinangako mong buhay na ganap at kasiyasiyan. Ama, salamat po. Salamat po. Here is Your church, the Truth and Life Christian Church. Lord God, use us. Gamitin mo kami bilang kasangkapan para sa iyong kapurihan, para sa iyong kadakilaan. Thank you, Lord. Binabalik namin ang lahat na ito sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Here's the once again that you are faithful.